malakas. Wala silang kaso. Whether number 1, number 2, number 3, number 4 na articles. The fact alone na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kine-question. Yung mismong video na lumabas. Ang pinupunta ng depensa, tingnan nyo ang context, hindi threat yun. It's hypothetical and conditional. But as I said, in all my interviews sa programa ko, ang underlying objective talaga na mga nasa kapangyarihan ngayon ay siraan at i-disqualify si Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Kasi siya ang sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nasa pwesto ngayon. Ayan, Attorney Sal, si Admar po ito kasama si Jade. Nasa ere ka na, sir. Opo, nasa ere na po tayo. Attorney, ano ba ang assessment ninyo lalo na dito sa pangatlong araw po ng impeachment trial? Kahapon, saka kanina, akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko ay propaganda proceeding. Kasi itong presiding officer, pumapayag na magpropaganda yung kabila, yung prosecution. Tanda mo kahapon di ba, nag-o-object na nga yung defense. Bakit ka magbibigay ng narration mo rito? Magpresenta ka ng testigo. Ito namang presiding officer, pinayagan at sabi niya, magruruling na lang ako pagkatapos kong marinig. Kung hindi ba naman siya, hindi narinig na ng lahat ng tao, ba't ka pa mag-rule kung tatanggalin mo? Hindi, narinig na ng buong Pilipinas. Wala, talagang mahina ang presiding officer. Now, pangalawa, alam po ninyo, yung testigo ng prosecution, hindi ko maintindihan ba't nila prinisinta. Kasi, yung presentasyon ng testigong yon, hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra. Doon sa video, kasi ang pinag-uusapan, ang presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-o-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yon? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yon? Wala. Tanungin niyo ang defense. Wala. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Ito namang sa defense, hindi rin nagtaka lang ako kung bakit naman. Kasi pwede naman, since they're not questioning the existence, the authenticity, and the contents, bakit hindi na lang sila nag-agree? Pwede naman kasi stipulation of facts. Ito, wag mo nang yung testigong yan. Kung authenticate lang, hindi naman namin kine-question yung existence, pati yung contents. Kasi ang issue lamang, yung bang mga pahayag niya, babagsak sa isang impeachable offense o isang krimen. Hayaan na nating panoorin ng mga judges at sila ang magbigay ng kanilang desisyon. Kasi ang pinupunto lang naman ng defense, hindi yon impeachable offense. Hindi rin yung krimen. At yun ay hindi pagbabanta. It's not a threat. Kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat. Kasi conditional nga So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Ano po ba? Bakit ba nagkaroon ng ganong mga pahayag si Inday Sara? Kasi kung titingnan nyo, may tanong ng isang vlogger, paano po yan, Vice Presidente? Nanganganib ang buhay nyo? Talagang may threat sa inyo? At totoo naman, matagal niya na sinabi yun, di ba? At talagang pinag-iinitan siya. Kaya sagot niya, huwag kayong mag-alala. At ako, pag ako'y napatay, may kinausap na ako. Ibig niya sabihin,
Pag ako ho pinatay, ako ay humihingi ng saklolo sa inyo, taong bayan. Eto ho, mga pumatay sa akin, ganti nyo ako, bigyan nyo ako ng katarungan. Yun no, sumbong ni Inday Sara yun. Hindi yung pagbabanta yun. Kaya lang, dahil nga gusto nilang siraan, pinalabas nila na nagbabanta at kung ano-anong mga inilalabas nilang ebidensya. O kagaya kanina, tinatanong sila ng isang judge, magpipresenta ba kayo ng ng tungkol doon sa assassin? Ang sagot ko prosecution. Ha? Samantalang kahapon sinabi nga ng isang senadora, di ba? Sabi niya, hindi naman, wala naman kayong ebidensya na mayroong assassin. Ano ba talaga ito? Ba't yung pinipresenta yan? Ito ba, impeachable offense ba ito? O sa tingin niyo ba, ito ay masamang asa lang ng Vice Presidente? O madalit sabi, kung meron silang ipipresentang assassin, gawa-gawa na naman nila yon. Hindi po ba? Ever since, wala naman talagang, lang yun Isang emosyon na pagpapahayag ng panganib sa buhay niya at nananawagan siya ng saklolo sa taong bayan. Yun o yun. Attorney, doon po sa kanina, nabanggit na hindi siya yung offended party. Bakit daw ang NBI ang maghahain ng reklamo na question din na hindi affidavit mismo ng offended party ang inilagay doon, kundi yung mga statement lang, yung mga pahayag lang po ni na Marcos Jr., First Lady at ng dating speaker. Nung una, hindi ito agad tinanggap ng DOJ, pero kalaunan tinanggap din. Ano po yung masasabi niyo po dito, Attorney? Meron bang affidavit yung tatlo na sinabing pinagbabantaan niya? Wala po. Hinugot lang niya. Based lang na prosecution? Opo, hinugot lang daw doon sa mga statement kasi naglabas na mga Wala, statement. hindi ba? Walang affidavit, walang Opo, sinumpang wala po. salaysay. Opo. Madalit sabi, yung tatlong pinagbabantaan hindi nagreklamo. Kung yung mismong tatlo hindi nagreklamo, paano ka magkakaroon ng kaso? Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala. Otherwise, sila mismo ang nagdemanda kay Inday Sara. Pero dahil nga gusto lang nila ng siraan sa mata ng taong bayan, yun ang ginawa nila. Inutusan nila ang NBI. Ito namang NBI, sumunod naman. Opo. Attorney, huli na lang. Ito bang Article 4 tungkol sa grave threat? Ano bang may tuturing mo bang pinakamalakas ito o among sa yung apat na articles of impeachment, ano yung pinakamalakas po sa inyo kung meron man? Walang malakas. Wala silang kaso. Whether number 1, number 2, number 3, number 4 na articles. The fact alone na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kine-question. Yung mismong video na lumabas, hindi naman kine-question na hindi nagsalita na gano'n si Inday Sara. Ang pinupunta ng depensa, tingnan nyo ang context, hindi threat yun. It's hypothetical and conditional. But as I said, in all my interviews sa programa ko, ang underlying objective talaga na mga nasa kapangyarihan ngayon ay siraan at i-disqualify si Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Kasi siya ang sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nasa pwesto ngayon beyond the term of 2020. Yun lang naman yun.